Hmm. Magandang araw po sa ating lahat. Sa aking paghain ng aking kandidatura ay formal at opisyal na ho akong aplikante ninyo Hmm. sa pagkasenador. Oh. At sa gitna ng tila nakabibinging katahimikan at pagkonsinti Ah. sa kaliwat kanang korupsyon, Oh. Ebidensya. Ito, oh, kita nyo, mga kababayan. Ebidensya. Ha? Kailangan may ebidensya. Hindi pwedeng dal-dal-dal-dal lang eh. Halatang-halatang DDS eh, no? Pag DDS, ganun eh, no? Walang, dal-dal lang, walang ebidensya. Sasabihin mo may korupsyon. Eh, nasan yung ebidensya mo? Tama, mali? Oh. korupsyon at Oh. higit pang korupsyon, Korupsyon, higit pang korupsyon, pero hanggang ngayon wala kang ebidensya. Ha? Grabe. kagaya po ninyo, hindi ko rin matanggap na magpatuloy ang ganitong uri ng baluktot na pamunuan. Bitter na bitter eh. Paring Vic, sobrang bitter nung banat mo na yan. 'Di ba? Sobrang bitter, no? Sobrang bitter nun. Baluktot na pamunuan eh. Sumama ka nga dyan. Kung baluktot pala, hindi pala tama, eh bakit nung nanalo, at awayin mo ba naman yung asawa? Siyempre, ganito lang yan mga boss ha. Ganito lang yan. Ako hugutin natin yung pinaghuhugutan ni Vic Rodriguez. 'Di ba? Oh, ako, si Jen Angeles, mayroon kaming staff. 'Di ba? Si Jen Angeles, 'di ba? Oh, kunyari lang, asawa ko. Asawa ko naman talaga eh. Ha? Tapos, kami nung staff ko, okay lang gawin niya, 'di ba? Gawin niya lahat yung ginagawa sa office. Biglang umentra tong si Jen Angeles. Sabi niya, naboboard ako eh, tignan ko nga yung office. Pagdating sa office, nakita niya may problema. 'Di ba? Halimbawa lang, simplehan lang natin. Halimbawa, nakita ni Jen Angeles yung mga staff doon. 'Di ba? Dapat ang mga staff naka-bandy clock. Nung wala siya, okay lang kahit wala yon. Sinabi ni Jen Angeles, hindi kailangan may bandy clock para alam natin, mamaya may mangyari dyan eh. May mangyari sa empleyado. Hindi naka-time in, hindi naka-time out. Paano natin malalaman? Kung sabihin nila, naka-time in po ako. Diba? Isang ko lang yung explanation ha. Naka-time in po ako, Mabilwakin. Diba, Sandra, Marilyn? Diba? Sabi ni Noli Marquez, naka-time in ako, Ma'am Jen. Paano yon? Wala ka namang record o hindi ka nagbabandy clock. Diba? Walang time in, time out. Ngayon, sabi sa akin nung Jen Angeles, di ba? Mr. President, hindi pwede na walang time in, time out yung mga tao doon. Di ba? Close ko naman yung empleyado dahil mabait ako. Ngayon, nagsumbong sa akin yung empleyado. Sabi nung empleyado, Boss Mike, si Mami, hinihigpitan kami. Di ba? Gets nyo na? Hinihigpitan kami ni Ma'am Jen. Dati wala naman time in, time out. Wala naman bandy clock. Di ba?
sinumbong ngayon sa akin. Oh, at inaaway na't siniraan pa sa akin yung asawa ko. Gets nyo? 'Di ba? Ngayon, okay lang po, Elena Mercado. Ngayon, sino pipiliin ko? Pakikinggan ko yung asawa ko. Merong punto eh. Ganon ang nangyari sa kanya. 'Di ba? Ganon ang nangyari. Empleyado ka lang, asawa yun. Diyan nalito yung mga tao. Diyan nalito yung mga tao. Bench ball, opo. Tama po ginagawa niya. Sa isang tirahin. Simulan ninyo kay Bato hanggang, di ba? Uy. Thank you naman. Di ba? Sige, tuloy natin. Ano yung pinaglalaban nito? Kung kaya nadinig ko at tumugon ako sa pakiusap ng ating mga overseas Filipino workers at tumugon ako sa hamon ng hakbang ng maisog. Pinagmalaki yung maisog. Sabi ni Pebbles, nasan na raw yung maisog? Ha? Nasaan na raw yung maisog? Wala na raw yung maisog. Rayco Limay, Jose Lito Palamo. Diba? Ano yun? Yung maisog nyo, nilangaw mo eh. Ginamit mo lang yan, Vic Rodriguez. Ganito na lang. Ako hahamunin ko si Vic Rodriguez. Bakit? Kasi sabi niya, kingmaker siya. Hindi mananalo si Pangulong Bongbong Marcos kung hindi dahil sa kanya. So ngayon, mga kababayan, ang hamon natin, Boss Tato, lubog na sa ilog. Ang hamon natin, kailangan na ipanalo mo yung sarili mo. Kasi, self-proclaim ka na kingmaker. Kapag hindi mo na ipanalo yung sarili mo, sama mo na yung mga kasama mo, pagtatawanan ka namin. Di ba? Pagtatawanan natin to. Di ba? Hayaan nyo na yan. Puro hinanakit eh. Na pamunuan ang tunay na oposisyon. Ako ay naghain bilang isang independent candidate. Pamunuan daw ang totoong tunay na oposisyon, Siya ay Peralta, OFW ako pero sinusuka. Inuutulan kayo. Inuutulan kayo neto. Nang uutulang itong si Vic. Bilang pagkilala at pagsagisag na ang tanging partido ay ang Republika ng Pilipinas at ang aking mga kaalyado ay kayong mga Pilipino. Nox na ang pating. Kayong mga Pilipino ang tunay na kaalyado. Nino, Vic? Kaninong kaalyado? Kaalyado namin ang gobyerno. Pro-government tayo eh. Talo na yan, sabi ni Rico Limay. Sige. Ipagpapatuloy ko ang mga advokasya ng hakbang ng maisog, calling for transparency, accountability, peace and security in governance. Anong peace and security? Ang gugulo nyo nga eh. Diba? Ang gugulo na itong mga ito. Anong sinasabi niya? Peace and security. Boss Mike, nag-disco si Direk Freddy. Nag-shiminit. Anong peace and security? Pag nasa entablado kayo, wala kayong ginawa kundi murahin ng Pangulo. Wala kayong ginawa, magpalabas kayo ng polborong bidyong peke. Tama ba yun?
Security ba yon? Sinaraan nyo Pangulo eh. Si Vic Rodriguez, sarap tapisin sa noo eh. No, sarap tapisin sa noo ba? Ganun no. Marv's Pega. Ay nako. At bagamat mabigat ang landas na tatahakin, panatag po ang aking kalooban na higit na mas nakararaming Pilipino Oh. ang kasama ko dahil alam ko kayo ay pagod na. Kayo lang yun. Ano, si Pangulo napapagod. Maxi, ano. Di ba? Oh. Kayo lang naman. Si Pangulo pagod na sa pagtatrabaho, pagtulong. Ngud-ngud na lang. Ngud-ngud talaga eh, no? Oh. Sa korupsyon, sa droga, at marami pang korupsyon. Anong korupsyon ang korupsyon eh? Nasaan nga ang ebidensya? Ebidensya. Asan? Big, latag mo dyan oh. Papispisak tupay. Ya. Ha? Kaltukag dyan muging na nga kastani. Kuna na niya. Loko-loko to. Kaya't halina, samahan po niyo ko tungo sa good governance and war on corruption. Let us not give up on our nation. Let us not give up on the Filipino. Ang dami nang nagsabi niyan. Ha? Ang dami nang nagsabi niyan. Ako nga, pagod na akong i-debunk. Pagod na akong mag-vlog para kayo tutulan sa mga sinasabi nyo. Ay, nako. Oh. Yolanda na store, shoutout po. Hindi kami pagod, PBBM lang, mabait po, o nga. People, let's not give up on our fight against corruption. Thank Puro korupsyon. O sige, ano plataforma mo? Sige na, plataforma na tayo, pakinggan natin. you very much. Thank you, sir. Ana Are London there questions for the Bokbang. media? Yeah, go ahead. Inquiry.net, John. Sir, good afternoon. Good afternoon. Sir, earlier I picked up you said that you represent the real opposition The real and tunay na oposisyon. Rakish Vlog, oh. The real opposition daw siya, oh. as opposed to whom po, sir? Dahil wala ng oposisyon. Maraming nagpo-post during na oposisyon and wala naman tunay na oposisyon. Kasi nga masaya yung mga tao. Masaya ang mayoryang Pilipino sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Si Kamet. Di ba no? Yan ang pinagsasabi mo. Naghahanap ka ng oposisyon. Kaya inako nyo na kayo yung tunay na oposisyon. Diyos ko po. Di ba mga kababayan? Binabaliktad magaling din mambaliktad DDS talaga. Pagka magaling mambaliktad, DDS yan. Di ba? Tuloy. What about, sir, yung mga sa Liberal Party, sir? Do you consider them opposition or not? Do you? No, sir. What about you, In sir? our present day, Bastos din, oh. Tinatanong lang siya, oh. Binalik yung tanong. and setting, do you consider anyone an opposition now? Okay, sir. Thank you. Oh, sila yung tinanong, yung mga reporter. Oh, sumagot kayo dyan. Tinatanong kayo ni Vic Rodriguez, oh. Ito naman. Tanong lang naman, eh. Thank you, sir. Okay. Sandra Aguinaldo, GMA 7. Hi, attorney. Apo. Hi, Sandra. Ngayon po na sabi nyo nga parang kayo yung magre-represent na real
opposition. Pero po ba kayong nasaksihan while you were in Malacanang na katiwalian, ayon nga po sa sinabi nyo na yung advocacy nyo to fight corruption? Oh, magandang tanong yan, Vic Rodriguez, ha? Ayusin mo yung sagot mo. Oh, ano yung mga katiwalian na nalalaman mo? Oh, And willing po ba kayo na isiwalat yon sa publiko? You covered us during the campaign, Sandra. And I think in the earlier part of my stint, hindi naman pwede kasi sa kampanya nyo eh. Ginagamit nyo lang na propaganda sa kampanya nyo. Sa mga rally nyo yung mga sinasabi nyo. Doon ba yung tamang venue para ipakita na merong korupsyon sa gobyerno? Hindi ba dapat magsampa kayo ng kaso? Di ba, Shelo? Tama naman yung asawa mo. Di ba, no? Ganun kasi nangyari. Oh, di ba, Evangeline Sanchez? Di ba dapat isampa nila sa korte kung meron hindi nila ginagawang propaganda sa mga rally nila? Kaso ginagawang propaganda eh. Para ipamukha sa mga tao na masama ang gobyerno. Ganon ang gusto ni Vic. Ipamukha sa mga taong bayan ang gobyerno ay napakasama. Diba? DDS ang datingan eh. Oh. Diba Arnold Lopez? DDS ang datingan. Pamumukain kang masama. Diba? Napakaloko nito eh. Ha? Loko-loko to ah. Oh. May nagsabi nga raw, boss ko to eh. Oh. Sige tuloy. in the cabinet as the executive secretary. And probably by now, most of you, if not all of you, know the reason why I have to leave the cabinet. Dahil sabi ko nga doon sa pahayag ko sa interview before, ang direksyon namin simula ng aking sinamahan ng kampanyang huli ay patungo sa good governance at to temper the greed and to temper the corruption. At nakita ko na kabaliktaran yung aking na-witness, Sandra eh. Ay, nako. Sabi ko sa inyo eh. Sasabihin niya lang, masama ang administrasyon. Yun lang ang lagi sasabihin. Masama ang administrasyon. Diba? Sisiraan niya yung gobyerno para iangat niya yung sarili niya. Gets niyo mga kababayan? Diba? Daming ganyan. Pero yun sisiraan niyo yung ibang tao para iangat niyo yung sarili niyo. Grabe, no? Di ba? Vancouver. Sinipa, Paul Gonzales. Sobrang bait talaga nun. Di ba? Ikaw ang bumaliktad eh. Oh, binaliktad, di ba? Grabe. Puring-puri yung sarili. Sarili lang niya ang magaling eh. Ako lang ang magaling. Wala nang iba. Oo nga. Ay, siya pa eh. So ganun yan. Gets? Gets na. Our beloved Boss Mike Severa.